hinahanapan sila ng filing na sa BIR kung nalulugi ba talaga. Walang sinubmit. Tapos malaman-laman na lang namin ko na nag-ooperate sila na iba na yung mga empleyado, hindi na kami. Sa Dole naman, alam na ng Dole na kagaguhan tong nangyayari sa inyo, walang ginagawa Dole, tama? Bakit kayo terminate? Lost income daw po. So yung dahilan ng pag-terminate sa inyo, lugi kumpanya. Lugi. Wala nang rason para mag-continue yung kumpanya, terminate na lang kayo. Nung galing kami sa Dole, hinahanapan sila ng filing na sa BIR kung nalulugi ba talaga kayo. Walang sinubmit. Tapos malaman-laman na lang namin ko na nag-ooperate sila na iba na yung mga empleyado, hindi na kami. Kasi makakatipid daw sila. Kasi yung mga kinuha nilang mga rider ngayon doon, per piece. Wala silang babayaran ng MC allowance, gas allowance. Kayo before, Kompleto kami. Regular po kami lahat talaga. yan. Tapos ganun lang po. Regular biglang tinanggal. Oo. Pinalitan Ng mga ng per piece. per piece. Para yung binabayad sa same job, mas maliit, pero same job description yun. Classic na example ng mga kumpanya na nagtitipid. Cost cutting yun eh. Para lumaki yung kita nila, pero bakit kayo tinanggal? Kasi ayaw nila magbayad ng cost sa regular. Malinaw na kaso na basic labor standard violation yan eh. Ganong ginagawa nyo yung job description nyo? Nag-deliver po. Deliver. Bali po, risky masyado yung trabaho namin pero inalis nila lahat ng benefits namin through medical, sir. Marami pong na-hospital sa amin, nagkakasakit, pero wala po kaming magawa. Isang taon nang hindi inuhulugan benefits namin. Tuwing maglo-loan po kami, ang sasagot sa amin ng SSS or Pag-ibig, wala naman kayong hulog, 1 year na. Gaano katagal yung hindi hulog sa inyo? Mula August. Mula August last year. Kumpanya yan, no? Yung government-mandated benefits, batas yan eh. Pag hindi hinulog at kinaltas doon sa sahod ninyo, criminal act yun eh. Kasi pag nanakaw tawag doon. Ito mga masaklap kong yung huling sahod namin, tinantasan pa kami. Tapos nangako sila na May 12, bayad na lahat. Wala pa. Wala pa rin. Kay Ma'am Rosemary Rafael, ano ka po, pwede ka mag-runner-up sa pagkademonyo eh. Turuin mo. Yung final pay sa inyo, kinaltasan pa, panghulog doon sa SS Pag-ibig PhilHealth. Hindi hinuhulog niyang TGX, formerly Airspeed. Sinasabi, company losses, income losses, pero operational up until now. Sa Dole naman, alam na ng Dole na kagaguhan tong nangyayari sa inyo, walang ginagawa Dole, tama? Dapat may pag-enforce yung Dole. Tinuntahan na yung company, sinasabi, nalulugi pero continuously operational, pero walang ginagawa Dole. Saan tatakbo yung magagawa? Ang inaano lang namin kung yun nga, yung dinideny kami ng Airspeed na hindi daw nila kami empleyado. Hinihingan sila ng kontrata. Ang pinapakita lang nila kung lateral transfer. Tapos, pirmado ng Vice President ng Airspeed. Tapos, yung rekrusado. Tapos, hindi namin pinirmahan. Nung humarap sa amin, nung nalaman niya na nag-NLRC kami, bigla sila nag-offer. Babayaran nila yung Airspeed lang. Hindi, real talkan mga boss, ginagago kayo ng kumpanya ninyo. Kasi kumpleto kayo ng documentation. At kahit balik-balik ta rin nila, kaya ninyong patunayan na kayo ay empleyado nila, keso Airspeed yan o TGX. Kasi same company yan, nag-iba lang ng pangalan. Pero operationally, isa lang yan. Nagulat kami, regular kami, tinerminate kami lahat. Ngayon, na-expected namin. Tatanggalin nyo kami, pero babayaran nyo yung separation pay namin na tenure namin kung kailan kami nagsimula hanggang kailan nyo kami tinanggal. Ang nangyari kong, nakalagay po, separation pay not applicable. Kaya doon kami na, last pay lang. Illegal dismissal, non-payment of benefits, pinakamabibigat natin na kaso. So, winnable? Winnable. Kasi kumpleto kayo ng documentation eh. Tapos the mere fact na nakikipag-usap sa inyo, alam nila, may kagaguhan silang ginagawa. Kaya sinusubukan makipag-ayos sa inyo. Ang goal natin, ipanalo tong case ninyo. Tara na, kamanggagawa.